isang pagkakataon po namin na dinako mo po kami sa lugar na ito upang kami po ay sama-samang iisang tinig na magpuri at sasamba sa iyo. Sa iyo po ang gabing ito, O Diyos, at dalangin po namin na magpakaranas ka po sa bawat isang naririto ngayon. Dalangin po namin, Lord, na dalhin mo po kami hanggang sa pinakailalim na bahagi ng presensya mo at doon po kami ay magbababad. Nang sa gayon, Lord, sa aming pag-ahon, alam po namin na mararanasan po namin yung pagbabago sa aming mga sarili, pagbabago po sa aming buhay, maging sa aming mga ministry, lalo pa po kaming maging masigasig sa paglilingkod, gayon din po sa aming iglesia. Kaya Lord, sinusuko po namin sa iyo ang lahat ng mga anumang bagay na nasa aming isipan, na mga alalahanin, Panginoon, na pwedeng makahadlang sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo. Kaya sa iyo po yung gabing ito, dalangin po namin na tumilis po ang iyong banal na presensya. Puspusin mo po yung bawat isang narito ngayon, O Lord, para po maranasan ng bawat isa yung talagang kapuspusan na tanging sa iyo lamang po nagmumula. At dalangin din po namin, O Diyos, lahat ng bahagi ng gawain ito, tunay nga po na maging pagpapala sa bawat isa, na gayon din po, Lord, tatago sa mga tahanan ng mga mag-o-online ngayon. Ikaw po yung kumilos sa buhay nila, maranasan po nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagpapala. Gayun din po, Lord, ma-inspire po kami sa lahat ng testimony na maririnig namin ngayon at lalong-lalo na po sa mensahe mo na ipagkakalob sa amin sa gabing ito. Patuloy nga po, Lord, na ikaw yung kumilos sa kabuuan ng gawain ito at patuloy nga po, Lord, na yung aming buong kaisipan, ang aming puso ay tanging sa iyo lamang pumapokus. Maraming salamat po, O Diyos, at tanging sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Yes, Lord, thank you. Ayan, sige, makakaupo na po tayo mga kapatid. Yan, good evening po yan dyan sa mga, kung meron na pong nanonood dyan sa live. Maganda pa po kayo sa gabi at gwapo pa kayo sa gabi. Kaya, ayan, samahan niyo po kami na maging, makinig hanggang sa matapos ang ating gawain. Kaya, tatawag na po ako. Alam ko may bawat isa sa atin ay may mga nagbabagang hindi balita, testimony para kay God. Nagbabagang testimony kay God. Kaya, yan si Brother Steve. Tawagin po natin yan. Ngiti-ngiti yan, pero alam ko bakit sinabi ba na hindi pwedeng mag-testimony pag naka-ano? Good evening po. Ako po laging gusto ko talaga magpasalamat sa Panginoon. Actually, hindi ako naniniwala sa hindi handa. Ang pagpapatoto kasi para sa akin pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya wala tayong dahilan para hindi magpasalamat sa Panginoon. Minsan kasi nagpapasalamat lang tayo pag may malaki nangyari. Pinagaling, may bagong ganito, may natanggap na pera. Pero alam nyo ba, sarap magpasalamat sa Panginoon. Ako, tuwing umaga, bago ako umalis, papunta laundry ako saan man, lagi ko sinasabi, Lord, pipiliin kita sa oras na to. Segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hanggang sa dumating ka. Sabi nga ni Pastor John, malapit nang dumating. So, gusto ko ngayon, segundo, magpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit na mataas ang diesel, biro mo, 146 na ngayon, hindi ko na iniintindi yun. Actually, lalo pa kami pinagpapala ng Panginoon. Spiritually, physically, saka materially. Kaya papasalamat talaga ako sa Kanya. Hindi ko muna sasabihin yung mga ipagpapasalamat ko, pero malapit na. Sasabihin ko na lang kapag naganap na. Kaya salamat kay Jesus Christ at nakilala ko siya. Yun lang po. Parang sa yan, na Ama, naganap na, parang mga ganun. Ayan. Hallelujah. Praise God. Talaga pong tayong mga anak ng Diyos ay talagang hindi tayo pababayaan kasi anak tayo ni Lord Malaki yung as long na talagang malaki yung faith mo sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Do, di ba? Yung mga pinanghahawakan natin ng mga
ng mga verse yan, mangyayari lang yan na talagang magkakaroon ng kapangyarihan pag talaga nangyari na sa inyo. Kaya may kanya-kanya tayong mga favorite verse eh. Just parang yung sa akin na yung Matthew 6:33, buhay na buhay yun sa akin dahil talagang totoo na pag inuna natin siya, si Lord nang bahala sa mga alam naman niya yung mga pangangailangan natin. So, huwag tayong manghinayang o sabihin natin na malulugi ka dahil yung iba nga, di ba, yung mga nakikita natin na paglinggo, mabenta, ganyan, maraming pero pag inuna mo si Lord, talagang siya nang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya purihin ang Panginoong Diyos sa buhay ni Brother Steve na talagang nakikita rin naman namin na talagang pinagpapala siya at sumusunod. Sabi nga, pagka hahabulin ka ng pagpapala pag talagang si Lord, inuna mo lahat. Sa paggising pa lang, kaya ako rin, nagpapasalamat ako kay God dahil nakarating ako dito. Pero talagang yung ko dahil wala ako nung sunrise. Pero alam na ni Lord yun, sorry Lord. Kaya sabi ko nga, parang may malaking pagka hindi ka naka-attend ng Sunday, pero may reason. Kaya kahapon kahit mainit, papasalamat ako sa Panginoon dahil para bang feeling ko mahihimatay ako dahil siguro sa panahon, sa init, tapos sa sobrang matrabaho. Yung parang yung parang nahigop yung lakas ko, parang nanlata ako, sabi ko ano ba to? Kulang ako sa asukal sa katawan, parang ganun pa inisip ko kasi parang sabi ko nanlalata ako, parang hindi ko yata kayang mag-bike papunta sa simbahay sa kila Nanay Ini, pero sabi ko nag-review ako, sabi ko in Jesus name, hindi ito mawawala ito, ipapahinga ko lang ng konti, sabi ko. Tapos nag-pray ako, ni-review ko, sabi ko Satanas, sabi ko hindi ka mananalo kasi although hindi ako naka-attend nung sunrise, pero this time sa simbahay makaka-attend ako, tapos sa soaking pa makaka-attend ako. Ayun, praise God, dahil ilang oras lang yung pinahinga ko, nanauli po yung lakas ko. Tapos yun, nakapagbasa po ako sa Bible. Tapos ayun, naka-attend po ako kahapon. Kaya po rin ang Panginoong Diyos na talagang lang natin sa Kanya lahat yung ating mga kabagabaga sa buhay. Wala pong imposible kay God, talagang napakabuti ni Lord. Kaya salamat, naka-attend ako ngayon dito. Ayan, excited. Dahil nilakad ko lang ulit hanggang sa amin, hanggang hindi na po uso talaga ang mamasahe, pag malang pamasahe, malang magpaano lang tayo kay Lord, magpapuno. Yung punuin natin na parang diesel, tayo full tank kay Lord. Kaya yan, to God be all the glory po dahil sa supernatural strength na patuloy niyang pinagkakaloob dahil nakakaya kong magparito kahit maglakad, magbike. Yun. Kaya malaking blessing po yun na binibigay ni Lord sa akin yung hinihingi ko na supernatural strength palagi. Kaya meron pa po ba dyan? Si Brother Obet, ayan. Yan magi-green kung wala lang yan. Amen. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nitong nakaraang linggo talagang sobrang dami kong ginawa. Sobrang kasi ako yung nagluto nung EGR. Huwebes, Biyernes, tapos nung linggo ako pa rin nagluto nung nung pang-agahan, nung sopas. Pero napakabuti ng Panginoon sa binibigay sa akin kalakasan kasi Martes yun, nagtinda pa ako. Tapos, pinamili ko na nun yung Miyerkules, niready ko na yung lulutuin ko lang. Kasi ang lulutuin ko pang 150 sa Huwebes, yung agahan at tanghalian. Tapos, Biyernes, gano'n din 150. Nagkaroon ng konting problema, pero nagawa naman ng solusyon. Ngayon, ang dami ko pong mga natirang doon, bawang, sibuyas, patatas. Kung gusto niyo pong bumili, meron po ako nung binebenta. Kasi dami pong natira doon sa akin dahil nagkaroon po ng problema yung biglang bumaba, naging 50% na lang pala yung kakain ng Biyernes. Bali, pang 100 yung nabili kong gamit na hindi nagamit na natira sa bahay. Pero po rin ang Panginoon, kahit pa paano po, kumita pa rin po tayo doon sa ginawang pagluluto na yun. Tapos nagtinda pa po ako ng Sabado noon, after nung pagluluto ko ng Biyernes. Nagkaroon na po ako ng sipon at ubo nun kasi ang pinaka-hate ko po talagang panahon, ito pong summer kasi po masyado akong papawisin. Tapos natutuyan po ako ng pawis sa likod. Kaya pag natuyan po ako ng pawis sa likod, ayun po, ubuhin na ako. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung may time na magluluto nga ako, binigyan talaga niya ako ng lakas. Kahit parang may naramdaman ako, hindi nagtutuloy yung naramdaman kong sakit.
Nagawa ko lahat yung dapat kong gawin mula nung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hanggang Linggo nung sunrise. Halos siguro po ang tulog ko lang 2 o 3 oras. Kasi nga, pag nagtinda ako, madaling araw, gigising ako. Pag magluluto ako, madaling araw akong mamimili. Tapos pag magluluto ako, madaling araw din ako magluluto. Kasi intindihin ko pa yung luluto ng kinabukasan. Kasi siyempre, kinukompute ko pa yun, nilista ko pa yun. Nag-aaralan ko paano diskarte gagawin ko sa pagluluto ko. Kala nyo lang na madali lang, pero pag magluluto po ng ganong karami, kailangan po, alam mo po yung diskarte. Hindi po ganong kadali magluto napakarami. Kaya nagkaroon man ng konting problema pero na-solusyon naman. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon, talagang napakabuti ng Panginoon kasi yung lakas ko talaga. Biruin niyo po, di pa napatotoo po nun nung nabakbak po yung bungo ko. Alam niyo po nung Martes po magtinda ako, nadulas naman po ako, yung pa rin po yung nabakbak. Kaya pagpunta ko ng palengke, ikaya naman ako. Sabi ko, magaling na ako kasi tumutubo na yung kuko. Kaya lang, yung laman, wala pang kuko yun yung bagya pa yung tumutubong ko. Sabi ko, ano ba nangyayari sa pa ako? Talagang pa ako tinitira. Pero praise God, mabilis po ako magpagaling ng sugat kahit hindi ko na po ito inuman antibiotic parang wala nang sakit Nung lang talagang bagong dulas ako nung nabakbak, masakit. Pero nung hapon po, umattend pa ako kasi meron po kaming outing yung mga vendor po sa palengke, yung sa likod. Nag-organize po sila ng outing sa Jeds. Kaya lang po parang siguro dahil hindi mga Kristiyano yung kasamahan ko, puro inuman, nagpaalam din po kagad ako. Siguro hindi talaga ako para doon Pero para mapagbigyan ko lang sila, parang kailangan kasi nakikisama ka rin po sa lahat ng mga kasamahan mong vendor. Parang pakikisama ko lang, pumunta ako, tapos nagbayad lang ako doon sa entrance, tapos kung kumain lang ako, umuwi na rin ako. Kasi puro inuman lang yun Baga, pakikisama lang po talaga. Kasi kahit naman mga hindi Kristiyano, kailangan po matuto tayong makisama. Kaya praise God, dahil nagawa ko po lahat ng dapat kong gawin ng buong linggo hanggang ito pong linggo na talagang sa kalakasan na binibigay ng Panginoon. Amen. Kala nyo lang madali, pero hindi. Mahirap, mga ganun. Parang, kala nyo lang wala, pero meron. Ayan, tawagin po natin si Sister, meron siyang, Sister Aisel. Ayan, palakpakan natin siya sa Panginoon. Hallelujah. Malapit nang lumusot ang kanyang baby. Ayan, good evening po sa ating lahat. Ako po gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi kailan ko lang po nalamang buntis ako. Noong pong nalaman ko pong buntis ako, 1 month na po pala akong buntis. Wala pong sign talaga, mainitin po ulo. Ayan. Tapos, dumaan po yung first trimester. Talagang okay po ako. Yung po normal na pagbubuntis lang. So, sabi nila, magsusuka, naranasan ko po yan. Pero parang normal lang po. Tapos second trimester, parang di po ako buntis. Nakakilos pa po ako. Talagang okay po lahat. Kahit po sa mga check-up, kahit po sa mga ultrasound. Talagang ginabayan po ako ni Lord. Tapos hanggang third trimester, wait lang po, hinihingal. Hinihingal, nagsasal. Tapos po, 7 months, 8 months, ngayon po pa 9 months na, malapit na pong mangitlog. Ayan, nagpapasalamat po kay Lord sa kabila po ng mga, syempre po minsan talagang mahirap po talaga. Ngayon ko po naranasan na hindi po pala talaga madali magbuntis, lalo na po ngayong papalapit na po na, kasi sabi, kaka-check up ko lang po kahapon, sabi po ng OB, na pwede na daw po mga anak April 22 onwards. So malapit na po. Na-excite po ako na kinakabahan. Siyempre po yung newsfeed ko, puro panganganak, puro ganyan. Wala po ko ibang pinapanood kundi panganganak. Kasi bilang first time mom, siyempre po nakaka-excite na nakakaba. Pero alam ko po na sasamahan po ako ni Lord. Ayun. Tapos po nagpapasalamat po kay Lord dahil nakauwi pa po kami nung, kailan ba yun? April 2 to 3 sa amin. Kaya thank you kay Lord din dahil ginagabayan niya po yung pamilya ko. Gaya po ng naipatutuo ko po sa simbahay dun sa house church po kina Ninang Lourdes. Talagang nakapagkwentuhan po ako doon, talagang nagsiserve po talaga sila kay Lord. Busy din po sila mag-serve kay Lord. Kaya nagpapa-thank you po kay Lord dahil kahit na hindi ko po sila kasama physically, pero alam ko po na si Lord po ang gumagabay sa kanila. At nagpapa-thank you po ako
dahil dinala po ako ni Lord dito. Kasi kahit saan po ako magpunta, talagang binibigyan niya po ako ng mga tao na mag-guide, talagang sasamahan po tayo sa ating pananampalataya. Kaya thank you po sa lahat po ng mga nagpipray, sa lahat po ng mga nangungumusta din. God is good po. Praise God. Talagang nandun ang paggabay. Kitang-kita naman na talagang parang hindi ka buntis. Pagka kumilos, di ba, pag nandun ka sa laundry, talagang sige, kilos, gawa pa more, mga ganun. Kaya mainam yung ganun kasi pagka masyado mong bini-baby yung baka paglabas ng baby nyo, pa-baby din siya. Kumbaga, okay lang na maging energetic. Kasi ano rin yun Hindi, siyempre pagka naglihi ka na, kumbaga sinunod mo yung lihi na parang bini-baby mo, hindi ka kikilos, ano talaga yun. Pero si Lord na ang bahalang umano sa'yo. Talagang I declare na may normal mo yan at walang magiging problema dahil matrabaho ka Tsaka kumikilos ka. Ang mahirap mga anak yung mga hindi kumikilos. Ayan. Meron pa po ba? Tawagin ko po si partner, si Sister Medi daw po. Ayan. Praise God. Amen. Sa gabi pong ito, nais kong ibalik talaga kay Lord yung kapurihan sa ginagawa po niya doon sa mga simbahay ko. Kasi kahapon po, yung simbahay ko sa Bulusan, nagmumultiply na po kami. Kaya yung dating 4-5 lang kami, ngayon nadagdagan na naman po kami ng 2. At talagang natutuwa po ako kasi nakikita ko yung bunga. At ngayon nga po, yung simbahay ko sa Kanyugan, lahat po sila puro bago. Halos ayaw nga po nilang tapusin yung gawain kasi nararamdaman ko yung saya nila, yung pinag-aaralan po namin, pinapatotoo nila na nangyayari sa buhay nila. At yung ano nga po sila yung dami nilang pinapatotoo na pagpaleka, ganun yung ginawa mo, ito yung magiging bunga, ito yung iaano sa'yo ni Lord. Kaya kung hindi lang po ako talaga nagmamadali dahil nga po may talagang parang nabibitin ako doon sa palitan ng pag-share nila ng Kasi ang isang leader po, iyon po yung talagang kagalak at kalakasan ng isang leader, yung nakikita mo na may bunga yung ginagawa mong paglilingkod. Kaya nga po ako, pag yung alam ko na yung araw at oras ng gawain ko, kahit na po ano yung ginagawa ko, kahit raspa yung tinatahi ko, talagang iiwan ko dahil inaalala ko nga po yung mga simbahay ko, yung mga tao na naghihintay sa akin. Kasi sila, nag-aabang talaga, naghihintay, tapos kung ako naman ay kumbaga yung hindi ako excited na pumunta sa kanila, nakakahiya naman kay Lord dahil yung mga tao, excited sila sa gawain. Kaya ang inaano ko talaga kay Lord, bigyan pa ako ng maraming oras kasi may target pa po kami na gustong buksan. Ang inaano ko lang po, yung oras ko talaga, bigyan talaga ako ni Lord ng dahil ayan po, alam ng asawa ko, nakikita niya, talagang divide talaga yung oras ko dahil nga po sa dami ng kailangan kong ganapin sa buhay. Pero purihin po ang Lord, talagang binibigyan niya ako ng iba't ibang lakas ng time para po sa bawat gawain na dapat kong harapin. At isang na pinagpapasalamat ko po kay Lord, talagang nagpupure ko sa Kanya, na yung isang anak namin, talagang pumayag siya na mag-EGR, pumayag po siya na makasama sa camp, at talagang naging, mula nung nag-EGR siya, malaking pagbabago po nangyari sa kanya sa bahay. Talagang hindi ako nahihirapan na magutos sa kanya pag sinabi ko, ang dali po niyang sumusunod. Kaya yun po yung produkto ng EGR, yung resulta ng EGR sa kanyang buhay. Kaya talagang pag talaga sumunod tayo sa Lord, iba talaga yung gagawin niya sa buhay natin. Kaya talagang nagpapasalamat po ako. At kahit nga po nung papunta ako dito, yung saya ko dun sa simbahay ko kahapon, sa kanina, dala-dala po ng puso ko, talagang nagagalak ako sa nangyayari. Kaya may target po kami, sana po tulungan niyo ako sa prayer, target ko sa Bulusan, tsaka po sa Santo Niño. Ang inaano ko po kay Lord, bigyan ako ng kasama kong leader kasi yung cell group ko po, halos pang leader na po talaga sila. Ang lang po sa kanila, ayaw pa nilang mag-commit. Pero pinagpe-pray ko talaga kay Lord na mag-commit sila para mas marami pang kaluluwa yung maabot ng bawat isa sa atin.
Amen. Purihin po ang Lord at talagang sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri. Soon to be pastor, ayan si Sister Medi, ayan. Talagang pang ganun ka kasi busy ka, yan ang mga tinatawag ni Lord, yung mga busy sa buhay. At ibibigay ni Lord yun, kaya mo yung i-budget, kumbaga sa pera, binabudget din kasi yung time. Nasa tao lang yun kung paano mo anuhin. Kaya nakakatuwa dahil you are excited na puntahan yung mga kahit na busy ka, bilang leader, ikaw nagtuturo, talagang maganda, talagang lagi kang excited, may ngiti sa mukha. Kasi siyempre, tinitignan ka, ikaw yung nung mga anong ipapasa mo sa kanila kung pupunta ka, imimit mo yung mga tinuturuan mo na nakasimangot, baka mabad trip sila, hindi na sila umatin, mga ganun. Kaya kailangan talaga ganun ang gawin mo, yung kayang naka-smile, pakita mo excited ka, energetic ka, parang hindi ka napapagod, mga ganun. Kaya, praise God. Ayan si partner, Kulog. Ayun, purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil isang matagumpay po na tayo po ay narito. Hindi po hadlang yung walang susundo. Kasi si Brother Al, yung kapatid ko, hindi naka-attend kasi biglaan dumating yung tiyahe namin na nanggaling pa ng Marilao kasama yung anak at isang kaibigan. Pero bago ko umalis, pinakain ko na muna sila para, sabi ko, para hindi na kayo pakainin ni Al. Ngayon sabi ko, pasensya na kayo dahil pumunta ako ng gawain. Kay Al muna kako kayo mag-stay. Kaya yon, salamat sa Panginoon dahil chinat ko nga si Pretty Nurse. Ang sabi ko, mamasahe na lang tayo. Yun nga lang, nakakalungkot, hindi namin nakasama si Pastora Sena. Kasi sabi ko, mamamasahe lang kami. Ang ipinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon ay patuloy po niya akong nagagamit. Kasi nung nakaraang araw, sabi po nung panganay kong anak, Nanay, humihiling ng prayer ulit yung biyanang ko. Kaya ayun, nagpadala ako ng voice clip na talagang record na pinagpray ko po yung aking kabalae. At sabi nung panganay ko, Nanay, laging pinapakinggan ng tatay yung prayer mo. At naiiyak daw pagka naririnig yung prayer ko. Ang Panginoon po ang itinataas ko sa buhay ko at nitong Monday laang, si Al po, yung kapatid kong Salpredo, pumunta sa amin, sabi, ate, pag-pray mo nga yung bilas ko kasi parang sinasapian siya. Sabi ko, sige, mauna ka na. Pero talagang nag-pray muna ako sa bahay kasi akala ko personal na nasa kanila. Tsaka ako lumipat sa kanila. Yung pala, nasa laptop lang na kasi para daw sinasapian, ganyan. Yung para yung kung ano-ano kang pinagsasabi. Pero bago ako lumipat sa kanila, talaga nagpray ako sa Panginoon. Talagang ayon, kinausap po yung lalaki, naniniwala ka ba sa Panginoong Jesus? Ganyan, sinyerang ko. Talaga nung una, ayaw niyan tumingin kung ano-ano sinasabi. Ngayon, nung nag-start na ako mag-pray, talagang nag-cast out ako ng bad spirit. Kala nga nung mga kapitbahay nila kung ano nangyayari. Kasi ganun po ako mag-pray, malakas. Talagang nung natapos na yung prayer, sabi ko doon sa asawa, kung may maa-attendan kayo ng Christian, umattend kayo at magpa-pray over kayo sa pastor. Tapos, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ikaw ang mataas sa buhay ko. Pasangkapanin mo lang ako, gamitin mo lang ako. Kinabukasan sabi ni Sonia, yung asawa ni Brother Al, ate, nung pinag-pray kasi Robert, kumalma na. Para nag-normal daw yung isip niya. Kasi nung si Al, ang nag-pray, para daw nakuryente si Al. Para siguro natakot. Sabi ko, alam mo Al, ang pagpe-pray sa ganyan, hindi basta-basta. Kinakailangan puspos ka lagi ng banal na espiritu. Huwag ka kako ma-open sa akin, sabi kong ganun. Di ba kako ikaw, nalaan mo na ang katotohanan at saka talagang alam mo na. Pero kako, ano kako ginagawa mo? Sinermonan ko po yung kapatid ko. Kasi sabi ko, check upin mo rin kay sarili mo. Baka mamaya hindi ka napuspos ng banal na espiritu.
Kaya tayo po, na hindi naman po sa itinataas ko po yung sarili ko. Iyan po natin talaga yung sarili natin na talagang anuhin po natin na tayo ay talagang hindi iniiwanan ng banal na Espiritu. Kasi talaga napaka-buti talaga ng Panginoon ang Holy Spirit na sumasa atin. Kahapon lang po ay nasa Malolos ako, nagpagupit ako. Naiwan ko po yung yung pinamili ko doon sa parlor. Pero nung naglalakad na ako, parang pinaalala sa akin ng Holy Spirit, yung dala mo. Ay, thank you Holy Spirit. Sabi ko ganun. Narinig ako ng mga kasunod ko, siguro, iniisip nila, born again ka siguro to. Talagang tuwan-tuwa ako, nagpapasalamat ako. Kaya, yun nga, sabi ka nga, araw-araw sa ginawa-gawa ng Panginoon, sabi ko, hindi pwede talaga na hindi ka magpapasalamat sa Lord, magbabasa ng Bible, at saka magpe-pray. Kasi sabi ko nga, Lord, ito na lamang yung talagang magagawa ko para sa iyo. Kaya sabi ko nga, di ba nung nakapag-speak po ako dito, na kinakailangan na tayo laging handa, laging gising, at malinaw ang isip. Kaya yun po, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil kamukha po niyan talagang sa sobrang init po talagang sabi ko, Lord, bigyan mo naman po kami ng favor na talagang yung aming katawan lupa ay talagang, ako po kasi nag-high blood Pagka sobrang init talagang parang sasamaan po ako ng katawan. Pero salamat po sa Panginoon dahil ang favor po ni God talaga hindi po nawawala sa kanyang mga anak. Kaya ayun po, salamat po sa Panginoon Diyos na yun pong aking anak na bunso, hindi po kami natiis. Pinakabitan na po kami ng aircon. Kaya ayun, salamat po sa Panginoon. At pinapasalamat ko lagi sa Panginoon Diyos yung aking bayaw na ginagamit sa amin ng Lord, na talagang hindi nagsasawa na sumuporta. Na bagamat nandoon ako, minsan yung mga anak ko ay nagkukulang ng pagsuporta sa amin. Saan ka naman nakakita, sabi ng bayaw ko, huwag ka nang luluwas dito. Sabi sa asawa ko, pag wala kang pera, kumuha ka lang ng pera doon sa iba. Kaya ayun, salamat po sa Panginoon dahil alam ko po, hindi man literal na kamay ng Lord yung inaabot sa atin na blessing. May ginagamit po ang Panginoon na tao. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ayan po si Doña Gloria Cuenco. Talagang gifted child po yan. Kaya maraming blessing. Kaya hindi naniniwala yung mga tao na walang pera yan kasi parang siya, parang si Laila de Limas. Hallelujah, talagang makiki-aircon kami doon kay Waki pagka mainit. Ayan, praise God dahil talagang hindi nawawalan ng kabuluhan lahat ng mga ginagawa niya kasi yung favor ni Lord talagang nandun. Nakita nyo naman, hindi naman talaga niya inano yung anak niya na, anak, mainit ang panahon. Pagpakabit mo kami aircon, talagang nagkusa na dahil ayaw mo nun. Ayan, malamig sa inyo. Tapos, yun nga, may ginagamit, sabi mo nga, puti o itim na uwak, may ginagamit si Lord. Kaya hindi tayo ano man mangyari sa mundo na yan, si Lord, hawak tayo. Sabi ni Lord, akong bahala sa inyo. Amen. Hallelujah. Kaya meron pa po ba? Ayan si Pastor Ezekiel. Magandang gabi po sa lahat. Saya po ako na makita ang bawat isa. Gusto ko lang po ipagpasalamat sa Panginoon yung naging nakaraang mission po namin sa Polillo po. Isla po siya na pagtawid po mula sa Infanta, Quezon. Bumiyahe po kami doon ng halos din po halos mga isang araw din po ang ang binahe din po namin. So medyo natagtag po kami sa biyahe. And praise God po kasi grabe po yung pagkilos ng Holy Spirit talaga sa buong mission, sa pagpunta pa lang po namin. Talagang grabe po, wala po kaming masabi kundi talagang namangha po ang lahat sa pagkilos ng banal na Espiritu. Naimbitahan po kami doon sa mission trip po na yun. Kami po nila Brother Sunny at si Brother Darren po. And glory to God po at nakapag-plant po ng church po doon sa isla po ng Polillo, sa Panukulan po. And talagang sobrang laking pasasalamat ko po sa Panginoon na na-witness ko po yung ganong pangyayari. Talagang sobrang nakakataba po ng puso
na ma-witness po yung ganun. And sobrang dami pong ginawa ng Panginoon. Talagang lahat po nung proseso, lahat po nung pinagdaanan namin talagang nandun po yung gabay ng banal na Espiritu. Sa nag-ano po kami doon, nag-evangelism po kami. Nung unang araw po namin na nag-evangelism po kami doon sa Panukulan po, barangay po ng Libo. Doon din po natayo yung church. And nagbahay-bahay po kami, may mga teams po na nagbahay-bahay and nag-evangelism nga po. Ang nakakatuwa po doon yung mga tao po doon, talagang bukas po yung puso nila at yung mga isipan nila sa mabuting balita na dala-dala po namin. At talagang dahil nga po doon, kaya na rin po na kapag patuloy po ng gawain doon, nakapag-iwan po ng gawain doon sa Libo. Glory to God po, no? At meron din po kaming ginawa na kami po ay nanalangin nung gabi. May pinuntahan po kami sa pinakabayan po ng Pulilio. Sa bayan po kasi na yun, doon po talaga yung parang mas kilala po doon sa isla. Kumbaga, ang expect po namin marami pong tao na naroon. Kaya po yun yung naging target po namin nung pangalawang araw po. And pagdating po namin doon, wala po palang tao. Talagang empty po yung bayan. Ang mga nandun lang po yung mga vendors, yung mga locals po doon. And then, night before that po, nagkaroon po kami ng prayer intercession. And then, bawat isa po ay humingi po sa banal na Espiritu ng, humingi po kami ng person, humingi po kami ng tao. Yung specific trait po ng mga tao, yung personality po nila, yung looks, yung suot. Halimbawa na lang po ako po ang hiningi ko po, ang binigay po ni Holy Spirit sa akin is babae na mahaba ang pilikmata. Yung pinakita po kasi sa akin sa vision ko, yung mata. Ang napansin ko po yung pilikmata. So yun po yung tinandaan ko. Sinulat po namin to sa papel. Yung damit po, yung kulay ng damit. At yung iba pa pong mga looks nung pinanalangin po namin. Tapos hiningi na din po namin kung ano po yung ma-share namin na Bible verse. And then, nung kinabukasan po, nung pagpunta nga po namin sa bayan ng Pulilio, nagulat po kami dahil wala pong katao-tao. Yun po pala, kasi nga po Holy Week, may yung iba pong roro, wala pong biyahe. And sobrang konti lang po nung tao doon sa isla. Kaya ang naging ano po namin, nung pagdating po namin, nag-ikot-ikot na po. And then, nakakatuwa po si Holy Spirit talagang hindi po kami binigo. Lahat po nung pinanalangin ng bawat isa, talagang tumpak po lahat. Even yung mga personality po nila, yung mga pinagdaraanan po nila, kung ano po yung pinanalangin nung nung gabi, ayun po yung talagang, nandoon sa isla na yun. Imagine po, sa konti po ng tao na yun, sa konti po ng mga nandoon sa bayan, lahat pa po ng mga treasure hunt namin, nandoon. Kaya glory to God po, talagang nabago yung buhay ng mga napag-sharean po namin doon. And isa na nga po si Brother Sunny na talagang lahat po, pati yung tato, pati yung pinagdadaanan ng tao na yun, talagang sobrang sharp po. 100% yun po talaga yung hinighlight ng Holy Spirit nung gabi po na kami ay nanalangin. And glory to God po, sobrang laki po ng pasasalamat ko sa Panginoon na isa po ako sa napili na maipadala po sa isla na yun. Talagang sobrang ano po siya, life-changing po ng perspective sa pag-evangelism and sa mga mission nga po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Maraming salamat po. Meron pa po ba? Ayan, okay na?
Ayan, praise God. Kung wala na po ay si Direk daw po, ayan, ating talentadong pastor. Magdahan-dahan ka sa talentado, ha? Medyo masamang pakinggan. Hindi, gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon dahil mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kanina every Wednesday kasi morning meron kaming chapel service ng mga pastor. At napapag-usapan namin, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon eh. Pero sabi nga namin sa mga kwentuhan namin kanina, simula noon, nung ako na naglingkod ako sa Panginoon hanggang ngayon, nakita ko talaga yung goodness of God. Na kahit na yung hindi ka capable to buy things, pero ang Lord na nagbibigay, nagpo-provide. Ito po ay isang katunayan po. Yung sapatos ko ngayon na suot, maliit na, sabihin kahit maliit na detalye ng buhay natin, naririnig ni Lord Kaya totoo yung Matthew 6:33, yung mga memory verse natin na yan, yung Galatians 6:9, huwag kang mapapagod sa paggawa na mabuti, dahil pag hindi ka napagod, dadating ang panahon na babalik sa iyo, dadating ang mga pagpapala. Ito po sapatos na to, nung isang araw, may kausap ako na may kasal. Naka-rubber shoes siya. Tapos naka-coat. Black yung rubber shoes niya. Sabi ko, gusto ko rin magganyan Sabi ko, kasi iba kasi yung feeling na naka-rubber shoes komportable ka, lalo na sa amin na medyo may edad na. Mas gusto namin yung medyo malambot na. Sabi ko, gusto ko rin magganyan kaya lang yung mga rubber shoes ko, mga white. Sabi ko, pero magkakaroon ako ng itim na rubber shoes. Kanina lang po dumating to. Kaya sabi ko nga, ang Lord kahit maliit hindi ko naman sinabi kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng si Lord na bahala, basta naglilingkod tayo sa Kanya, siya magbibigay. And then kanina po ay nagbabasa ako ng mga newsfeed, nakikita ko, yung mga post sa Facebook. May nag-post na yung mga nangyayari sa paligid, 126 ba, Brother Steve, o 140 na ang diesel. Sa iba kasi ng presyo Tapos gasoline, kanina magpapagas ako, nakamotor lang ako. Wala akong makitang 100, puro 101. Nasa bulsa ko 100 pesos. Ayoko nang dumukot sa sa compartment. Gusto ko 100 lang. Hindi na ako nagpakarga hanggang ngayon, hindi pa nagpapakarga sa motor ko. Sabi ko nga, nakita ko yung post, ganito. Pero sabi niya, kawawa naman ng Pilipinas kasi hindi naman tumataas ang sweldo. Minimum pa rin, sabi niya gano'n. Tapos naisip ko, sasagot sana ako, sabihin ko, kami nga mga pastor, below minimum. Yun po katotohanan, hindi naman kami, kumbaga, kung ano lang ang ibigay ng Panginoon, pero kailanman, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay namin. Amen? Salamat po sa Panginoon. Kaya sinasabi sa inyo, maging challenge sa bawat isa na, ang paglilingkod natin sa Panginoon, di nawawala ng kabuluhan. Ano man ang ginagawa mo sa church, hindi man niya napapansin, yung hindi ka nasa stage, pero naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita ni Lord yung heart natin. Okay? Amen. Praise God. Amen. Wow. Magkakaroon din kami niya ni Waki. Hallelujah soon, Lord. Para kailangan makapaglakad na tayo. Gaya hanggang dun sa ilakad natin para masulit. Kaya tumayo na po tayo at tayo po'y magpakapuspos sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yan, yung mga nasa online, makisayaw po kayo sa amin. Yun, makikisayaw daw po kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay.
pa ang Panginoon. Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Kailangan tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako inibig mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Hallelujah. Tunay po, Panginoon, hindi namin maunawaan sa aming sariling isipan ang iyong pagmamahal sa amin. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. At tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagsamba sa gabing ito. Kalakip po ang aming buhay, aming puso, aming buong isipan, buong kaluluwa, buong lakas. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Mapupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Papurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Luwalhatin ka, O Jesus, aming Panginoon. Habang panahon, ikaw lamang ang aming pupurihin. Luwalhatin ka, aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang
Sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Hallelujah. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon, sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon, sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon, sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Nang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay ilaan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig
nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming awit, O Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Kahit po, Panginoon, may mga sandali, Lord, na kami ay nagkukulang sa iyo, ikaw ay hindi nagkukulang sa aming buhay. Hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lahat ng aming papuri at pagsamba, Panginoon. Sa iyo lahat ng aming pagluwalhati. Sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang mataas, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw ang mataas, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa gabi ito. Hallelujah. Woo! Di po ba napakasarap magbabad sa presence ni God kung pwede lang na puro ganun na lang gagawin natin pero kailangan po natin kumain at makarinig ng sariwang galing kay Lord na word. Kaya hindi na po natin pakakatagalin. Tawagin po natin ang ating kapatid na gwapong-gwapo sa Panginoon. Hallelujah, si Brother Sunny. Amen. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Praise God. Ayan po, praise God. Oh, glory to God. Alam niyo po, ano pa lang po, no? Praise and worship pa lang po, pero ang banal na Espiritu ay talagang kumilos sa buhay ng bawat isa at naramdaman po natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin during worship pa lang talagang nag-uumapaw na yung kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So ngayon po, alam niyo po, before po ako mag-start, gusto ko lang po mag-testimony kung paano po ako hinubog ng Lord para po mapunta ako sa harapan po ninyo to share kung ano po yung gusto iparating ng Panginoon sa gabi po na ito. Alam niyo po, hindi po madali kasi bilang ako po ay kabataan lamang na hindi po bihasa sa pagsasalita sa maraming tao at kung paano po magsasalita at magbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero hindi niya po ako tinignan bilang isang kabataan lang. Tinignan niya ako bilang anak niya
na pinagkatiwalaan niya at kaya mag-manifest yung power and authority na nanggagaling sa Kanya. Kaya sa mga oras po na ito, ay patuloy po pa na sa Panginoon ko po tinataas ang lahat ng papuri at pagsamba dahil siya po ang gumamit sa akin para mapunta po ako dito at makabahagi po ako ng mga salita na nanggagaling po sa Kanya. Sige po, before we start, pray po muna tayo para po may guidance ng Panginoon. Heavenly Father, Jesus, Holy Spirit, maraming salamat Panginoon sa gabi na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na dinala mo kami Panginoon sa iglesia mo, Panginoon, ng ligtas, Panginoon, at sa mga taong paparating pa, patuloy Panginoon na ikaw ang mag-ingat sa kanila at sa mga taong nanonood, Panginoon, sa live, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, yung mag-reach sa kanila, Panginoon, na even though nasa online lang, Panginoon, pero yung salita mo, yung pag-ibig mo, at yung kadakilaan mo ang kanilang mararanasan, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, nagamitin mo lamang po akong instrumento mo, Panginoon, yung vessels, Panginoon, sa kung ano po ba yung gusto mo na marinig nila at ano po ba yung mga gusto mo na ma-experience nila sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy, Panginoon, na ikaw yung nagpapala at ikaw yung nakikita, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, ikaw po, Panginoon, yung patuloy na kumilos sa akin at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang makita at mahayag sa aking buhay, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang makita sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya lahat po ng papuri, pagsamba at pagluwalhati, tinataas ko po sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ready na po ba ang PowerPoint po natin? Ayan. So, sige po, wait lang po natin ang PowerPoint. So, before po dito, actually po itong message ko po ngayong gabi, ginawa ko lang po siya kanina. Tapos talagang grabe po yung puspusan kung paano po ang Panginoon ay kumilos po sa buhay ko. So ayun po, i-acknowledge lang po natin yung ating team na Rooted in Christ kasi sobrang ganda po ng team natin ngayong April talagang dito makikita yung fruit na nanggagaling sa Panginoon kasi pag Rooted in Christ, dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. Yan, sige po. Next slide po. So ito po yung title na ibinigay po sa akin ng Panginoon. Sabi po dito, how can we say that we are rooted in Christ? Ayan, so paano po ba makikita na rooted po tayo sa Panginoon o kay Kristo? So ngayon po, next slide po, mayroon po akong 4 point lang po dito. So sa mga bawat point po na aking ibibigay ay meron po akong illustration na ilalagay. So for the next slide po please. Ayan, so makikita po natin meron po dyan jar. So kung makikita po natin, ang jar po na yun specifically ay empty jar. So pag empty, ibig sabihin po, di ba, wala, ubos, and malinis. So kanina po, habang nakikipag-usap ako sa Holy Spirit kasi sabi ko, Lord, ano po bang ang dapat kong sasabihin sa tao, sa mga manunood o sa mga tao na nasa Soaking Head? Kasi wala ka pa po sa akin ibinababa, hindi ko pa po alam kung ano po ba yung bagay na gusto mong sabihin sa kanila. Pero in this picture po, makikita po natin, dito po pinapakita ng Lord na be an empty jar. Just like that jar. Be empty and ako yung bahala na mag-fill doon sa emptiness na meron sa buhay mo. Kaya next slide po, ito po yung first point na binigay po sa akin ng Panginoon, which is surrender po. Kasi if tayo po ay empty, katulad po ng empty jar na meron na yon, nagsusurrender po tayo ng buhay sa Panginoon. And if we surrender our lives sa Panginoon, mapupuno na yung empty jar na meron po tayo. And then sabi nga po dito sa 2 Timothy, chapter 2, verse 21, ang sabi po dyan, those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Or in Tagalog po, ang sabi po dito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisid lang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So katulad po ng empty jar po na yon, tayo po ay sisid lang natatangi sa Panginoon. Ganun po yung gusto ng Panginoon na iparating sa atin sa mga oras na ito. And ganun po, gusto ng Panginoon na maging rooted po tayo na makita. Paano po ba masabi na we are rooted in Christ, na makita yung emptiness na jar para ma-feel ng Panginoon kung saan ba tayo dadalhin at gagamitin ng Panginoon sa mga pagkakataon o kung saan bang lugar at tao tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya ito po, dito po talagang pinapakita ng Lord kung paano po napaka-importante na sa bawat pagkakataon o sa bawat pagkakataon na susunod po tayo sa Panginoon, isinusuko natin yung buhay natin sa Kanya. And testimony lang po para po sa surrender na to kasi napaka po talaga ng Lord na hindi po nahinayaan na malagay ko to
nang hindi ko po nararanasan yung pag-surrender. Kasi sa every mission na ginagawa po namin, napaka-importante po na nasusurrender po namin yung buhay namin. Kaya pong tatlo, ni Kuya Darren, ni Kel, and ako po, lagi po kami nag-discipleship before po kami pumunta sa isang mission. Kasi alam namin na sobrang importante na kapag pupunta kami sa isang lugar kung saan kami gagamitin ng Lord, nakasurrender yung buhay namin. Kasi hindi magmamanifest or hindi makikita sa Kristo sa buhay namin. Merong open door na possible na makakilos kami or magawa namin yung gustong pagawa ng Panginoon sa buhay namin. Pero hindi completely or hindi mag-completely na makikita yung kapangyarihan ng Panginoon dahil merong bagay na hindi namin nasusurrender sa Panginoon. Kaya talagang napakabuti po ng Lord kasi hindi po niya hinahayaan na sa bawat pagkakataon na susunod po tayo sa Kanya, hindi po tayo magsusurrender. And gusto po ng Panginoon na kapag, just like that empty jar na meron po tayo, maging empty po tayo para pag nag-seed po ang Panginoon sa atin, mag-grow po yung seed na yun na binigay niya po sa atin. And then next po, ayan, next slide po sa atin. And for sa second point po, ayan, meron po nilagay dyan na treasure map. So pag po may treasure, di ba po pag may treasure ang ginagawa po natin, may hinahanap po tayo. Ayan po, di ba yung representation ng treasure map. So dito po, pinapakita ng Panginoon na para masabi na rooted tayo sa Panginoon, dapat nagsisik tayo ng kanyang mga salita. So next point po, next slide po tayo. So sabi po dito sa Jeremiah 29, verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Or in Tagalog po ang sabi po dito, kapag hinanap niyo ako, ako inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya napaka-importante po na patuloy nating hinahanap ang Panginoon ng buong puso, na intentional tayo sa kung ano ba yung gusto natin gawin or ano ba yung gusto natin makita natin para sa Panginoon, ano ba yung gusto natin gawin para sa Panginoon. Kaya dito po talagang grabe yung Lord kung paano po na pinapakita na kapag rooted tayo sa Panginoon, hindi lang tayo nagsusurrender. Kung hindi punong-puno din tayo ng mga salita niya, na maghahanap din tayo ng salita niya, kasi in that way mapifeel dun sa empty jar na meron tayo, pupunuin tayo ng mga salita niya, kaya magmamanifest yung mga kapangyarihan o yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya talagang ganun na lang po yung ka-importansya na nagbabasa po tayo ng Bible and yung devotion po na tinatawag natin. Kasi in that way, sa pag-devotion natin po, nagsisik po tayo ng mga salita ng Panginoon o sinisik po natin ang ating Panginoon through sa pagbabasa at pag-devotion po natin. And then next slide po. Ayan, medyo mabilis lang po ang ating ngayon. So ngayon po, ang next slide po natin, ayan, kung nakikita po natin, chess piece. Ayan, kung naano po natin, ang chess piece ay hindi po gagalaw kung hindi po walang mag-move sa kanya. Tama po? So, hindi po mapupunta ang isang knight sa isang places kung hindi po gagalawin ng player. So, dito po, sinabi po sa akin ng Panginoon sa third point po, next slide po, sabi po ng Panginoon, let the Holy Spirit move and lead you. So, sabi po dito sa John 16, verse 13, sabi po dyan, when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears and He will tell you what is yet to come. Or sa Tagalog po ang sabi po dito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So dito po, talagang napaka-importante na kapag kikilos tayo, nahahayaan natin yung Espiritu o ang Holy Spirit ang kumilos sa buhay o mag-lead sa atin. Kasi sa ganitong paraan, kasi pag sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon at nag-seek tayo ng salita ng Panginoon, hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi in that way, makikita po talaga yung kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. And talagang lang po ng Panginoon kasi testimony ko lang din po dito sa may let the Holy Spirit move and lead you. Sa mission po na ginawa po namin, talagang kung tutuusin po, kami na nandoon po, wala pa kaming kakayahan na mag-minister. Wala pa kaming kakayahan na magpagaling ng mga tao. Wala kaming kakayahan na magpatanggap sa mga tao na nandoon. Pero dahil sinurrender namin ng buhay namin sa Panginoon, we seek the Word of God and we let the Holy Spirit move and lead us. Siya po yung naghaya. Siya po yung nag-minister at nakita sa buhay po namin. Kasi kung totoo lang po, ang ambag lang po talaga namin tulad nga po ng sinasabi sa amin ni Kuya Darren, yung pagsunod o yung pag-yes namin sa Panginoon sa pagpunta sa mission na yon. Pero yung
kung paano po kami nag-minister, kung paano po kami nakapag-touch ng mga tao, kung paano po namin nakuha yung mga soul or nakugot yung mga tao na kailangan ng kaligtasan. Hindi po kami yung gumawa nun, but yung Holy Spirit po, yung nag-lead and nag-move sa amin para po magawa namin yung mission po namin or yung ano po ba yung pinag-yasan namin or yung ano ba yung obedience na ginawa namin para sa Panginoon. Kaya talagang napaka-importante po na we let the Holy Spirit move and lead us kasi doon po makikita na rooted tayo doon sa Panginoon. And then, for lastly po, ito po, basic lang po talaga. And next slide po, which is nagre-represent po ito ng heart. Ayan. So, dito po, sa last point po, pinakita po sa akin sinabi po sa akin ng Panginoon na love like Jesus. Kapag po kasi rooted tayo ng Panginoon, dapat nakikita rin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang nagsisimba tayo, hindi lang tayo nagsishare ng gospel, but dapat pati yung pag-ibig ng Panginoon nakikita sa buhay natin. Kaya sobrang importante po nito. Kaya nung time po na iniisip ko, sabi ko, Lord, ano po ba ibibigay niyo or ano po ba yung word na gusto mong sabihin ko dun sa soaking night? Kasi alam ko yung love kailangan na dito kasi kailangan nakikita yung love mo para sa bawat isa. And then next slide po, sabi po dito sa John chapter 13:34, so sabi po dyan, eto, alam na po natin to, sobrang na din po na Bible verse na ito, na sabi po dito, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. In Tagalog po, sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kasi to be rooted in Christ, kailangan po yung pag-ibig nakikita sa atin. Kapag po ba hindi tugma sa kung ano po ba yung gusto natin, hindi na po ba natin mamahalin o kayang mahalin yung mga tao sa paligid natin. Dito po pinakita ng Panginoon sa akin na nung nasa mission po kami, talagang pinakita po niya sa akin ng different perspective or yung mas malawak na tingin na dapat ko nakikita yung mga tao. Kasi alam niyo po yun, paano po yung mga tao na nasa paligid na nakabungguan na natin. Pero dahil hindi tayo sumusunod sa Panginoon, o hindi natin naririnig yung boses ng Panginoon at wala tayong pag-ibig sa Panginoon, hindi natin alam na yung tao pala na dapat natatouch na natin or nakikita na natin if kailangan na pala ng kaligtasan. Tapos doon po ako parang naano din po ng Lord na we need to love like Jesus. Kasi kung hindi tayo magmamahal tulad ni Kristo, paano natin makukuha or paano natin masasagip yung ibang tao? Mamahalin lang ba natin yung mga taong convenience para sa atin? Mamahalin lang ba natin yung mga taong may benefits tayo? Or mamahalin natin lahat ng tao tulad ng ginawa ni Kristo? Diba nga po, nung si Kristo nag-minister po siya, nung nag-minister po siya, wala po siyang piniling tao. Even yung mga may sakit, yung may mga skin disease nga po, yung mga lumpo, yung mga bulag, wala po siyang pinili, walang pinili ang Panginoon, mayaman, mahirap, hindi pinili ng Panginoon yung kung kanino niya ipapakita yung pagmamahal niya. Kundi, di ba nga po, namatay siya sa krus para akuhin lahat ng kasalanan natin. Hindi naman sinabi na yung mga mayayaman lang or mahihirap lang, kundi yung pag-ako niya na yun, lahat po tayo sakop doon, hindi lang po dahil sa estado ng buhay natin, kung mayaman ba tayo, mahirap tayo, wala ba tayong kakayahan na pumunta sa church, may mga damit ba tayong magaganda. And then in this verse po talagang sinabi ng Panginoon na, anak, you need to love like me. Para masabi na rooted ka, rooted in Christ, you need to love like me. Kaya talagang grabe po kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ko. And testimony lang po talaga kung paano ko po ito nabuo. Galing po kami sa mission na 5 days po from April 1 to 5. So umuwi po kami ng Sunday, ng gabi. Tapos Monday po, meron po kaming Bible school. Tapos nakakatawa po talaga, Bible school po namin ay 9 p.m. Tapos ako pa po yung nag-remind kay Kel, kay Kuya Darren na meron po kaming Bible school ng araw po na yun dahil na-move po yung Bible school namin ng araw po na yun. Tapos ngayon, nagba-Bible school po kami ng gabi, ay, nakatulog po ako. Hindi ko po natin yung Bible school ko, pero hindi ko po nasabi po yun sa leader ko and even kay Kel. So, pagka narinig niya po ito, ay, bukol po talaga ako doon. Pero ayun po, dahil nung time po na yun, nakatulog po talaga ako, tapos sabi ko, Lord, hala, paano po kaya yung paano po kaya yung notes ko. Kasi po sa Bible school po namin, meron pong requirements na kailangan po namin mag-notes every session na ginagawa po namin. Tapos na yun, nung Tuesday,
nung Tuesday na po nung sabi ko, Lord, ano po ba yung, nagtatanong na ako kay Lord, sabi ko, Lord, ano po ba yung sasabihin ko sa church, yung unang ko po bang ginawang preaching na pinagawa po sa akin ni Kuya Darren. Pero kaso lang, God is love yun, Lord. Parang matagal na ako yung God is love na yun. Parang hindi siya ko-connect doon sa team po namin na rooted in Christ. Sabi ko, Lord, hindi ito yun. Tapos ngayon po, nung gabi po, na nag-uusap pa kami ni Kel noon, nung sa Tuesday po ng gabi na pinag-uusapan po namin yung mga devotion po namin. Tapos kung kinakamusta na rin po niya ako kung meron na po ba akong word or meron na po ba akong preaching na sasabihin po sa inyo. Pero sabi ko po sa kanya, wala pa sa akin ako hindi pa ako nangungusap sa akin ang Lord about sa kung ano po ba yung sasabihin niya. And then at that moment, nun po pala, meron po palang mali sa puso ko. Kaya po pala wala ako nare-receive at that moment. Tapos sobrang frustrated na po ako. Kasi nung night po ng Tuesday, 12 a.m. na po noon, so bali Wednesday na po siya. Wala pa rin po talaga ako nare-receive ng Lord. Sabi ko, Lord, sobrang frustrated na po ako. Sabi ko, Lord, paano po ba? Ika-cancel ko po ba yung yung preaching ko? Sino po ako yung isasapo sa akin para magsalita dito? Sabi ko pang ganun sa Lord. Tapos umiiyak na po ako kasi nagsusoking po ako sa Lord, pero wala po ako nare-receive from the Lord. Tapos sobrang frustrated na po ako nang umangawa na po talaga ako. Sabi ko, Lord, paano po ba to? Hindi ko po alam kung ano po ba yung sasabihin ko sa mga tao dahil hindi naman po ako pwede mag-chat GPT para po dito sa preaching dahil hindi po makikita yung glory mo kung mag-chat GPT lang ako. So bakit po ako gagawin yun? Tapos, nung 12 a.m. po na yan, ng Wednesday na po ng umaga na nga po yun, wala pa rin po. Nag-try po ako mag-devotion pero wala pa rin po ako nare-receive from the Lord. Sabi ko, Lord, paano ba to? Tapos nag-umaga po ng 6 a.m., humahagulgul na po ako ulit kay Lord. Sabi ko, Lord, kaninang umaga po ng 6 a.m., sabi ko, Lord, ano po ba? Babawiin ko po ba kay Kuya Darren yung pagsasalita ko po dito kasi parang hindi po para sa akin ata yung pagpipreaching ko po na to. Pero alam niyo po, nung nag-surrender po ako sa Lord and sinabi ko po sa Lord nung mga time na yun, kasi eto po pala hinihingi ng Lord sa akin nung that moment. Search my heart, O Lord. Ano ba yung mali sa buhay ko kung bakit hindi ko nare-receive yung salita mo? And then at that moment po, bumaba sa akin ng word ng Lord. Una po niya sinabi sa akin yung surrender. Then next yung seek. Then let the Holy Spirit lead. And then love like Jesus. Yung surrender po, sinurrender ko nung umaga na yon. Yung seek po, nag-devotion ako. Then let the Holy Spirit lead. Inayaan ko po na ang Holy Spirit po mag-lead sa akin nung mga panahon po na iniisip ko nung kanina nung nasa school din po kasi may nilakad din po ako thesis ko nung nung araw po na to. Sabi ko, Lord, grabe ka nang habang nandito ako sa school, nangungusap ka sa akin, ano ba yung mga dapat kong sabihin? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Kanina, ninangawa ko po ito yung ano po ba yung sasabihin ko sa mga tao. Pero grabe po ang Lord kung paano po siya kumilos sa mga oras po na yun. Ayun po pala yung kulang sa atin. Kasi minsan, nagsusurrender tayo, pero ano ba yung sinusurrender natin sa Panginoon? Alam ba natin kung ano ba yung kulang sa puso natin? Kaya nung sinabi ko po sa Lord na, Oh Lord, search my heart. Ano ba yung mga bagay na unclean at hindi karapat-dapat sa presensya mo na kailangan kong tanggalin? Kasi nung mga time po na yun, after po ng mission namin, parang nag-blessing po ako nun eh. Parang hindi po ako nagde-devotion. Pinaapaalalahan po kami ni Kuya Darren, pero ito po ako nag-devotion. Doon nakakapag-pray po ako. Pero nakikita ko na, discern ko na po sa prayer ko na wala po yung presence ng Lord. Hindi ko po nakikita yung presence ng Lord. Hindi ko po nararamdaman ng Lord during sa pagpe-pray ko po. Kaya sabi ko, Lord, may mali. Hindi tama yung puso na meron ako, kaya hindi ko nare-receive yung salita mo. Kaya nung time the moment na-receive ko po yung salita ng Panginoon, lumabas na po siya lahat. Kaya po, how we can say that we are rooted in Christ, we need to surrender everything to the Lord, just like an empty jar. Seek His word, devotion, let the Holy Spirit leads and move, and love like Jesus. Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi ganun na lamang siya kumilos po sa buhay ko at kung paano po niya talagang pinakita sa akin yung kadakilaan niya na despite cram po ito. Kasi ngayon ko lang po siya natapos talaga. Pero ang Panginoon talagang hindi po niya ako hinayaan na mapahiya ko yung pangalan niya sa pagtindig ko dito. Hinayaan niya na meron akong bit-bit na storya para mapatunayan kung bakit ko nasulat yung mga words po na nilagay ko po dyan. Kaya praise God po and all glory to God kasi hindi po niya hinayaan na maging
walang makabuluhan yung mga bagay na sasabihin ko dito dahil alam niya yung puso na meron ako, yung desire ko na i-represent siya at mag-glorify yung pangalan niya through dun sa message na bit ko po. And to testify din po, nakakatawa lang din po kasi yung ginawa talaga ng Lord dun sa sa Polillo, tulad nga po ng sinabi ni Kiel, kasi meron po kaming nag-pray po kami noon, kaya po ng gabi na yun, punta po kami sa bayan. And then alam niyo po, lahat po talaga nung pinakita sa akin ng Lord ng gabi po na yun, ayun po yung mismo yung tao na minister po namin. Alam niyo po yung tsinelas na suot niya, beach walk, black and red po, ayun po mismo yun. Kung ano yung relo na meron po siya, ano po yung bike na nasa likod niya at that moment, ayun po mismo yung pinakita ng Lord nung tao po na pinuntahan po namin. And nakakatawa po kasi hindi po hinayaan ng Lord na may mamiss ako doon sa characteristic ng isang tao na yon. Kasi sinabi po niya na makaka-receive po ako ng rejection. May resistance po yung tao na yun kasi strong po yung personality na meron siya. Pero nung the moment po na nandun ako, alam ko po na natanggihan niya po ako. Pero sabi ko, Lord, dinala mo ako dito kasi gusto mo makausap ko to. Gusto mo na makausap at makita yung Panginoon na meron ako sa buhay ko. At ma-share ko yung love na pinaradas mo rin pag-ibig sa akin. And then, nung moment po na yun, ang tagal po namin ata nag-usap, siguro po mga 1 oras. Kasi binibilangan din po kami ng mga taong nakakasama po namin. Then even si Kel po, ang dami na rin po mga napagmimisteran. Tapos kami po, hindi pa rin po tapos. Kasi ganun na lang po yung pagkilos ng Panginoon kapag hinayaan mo na yung Panginoon at yung banal na Espiritu yung kumilos at that moment. Kasi kapag hinayaan mo na yung sarili mo, yung kakayahan mo, yung capacity mo, yung capability mo, na yung siya yung gumawa, wala kang kakayahan eh. But when you let the Holy Spirit lead you, doon po talaga magmamanifest yung power and authority na nagagaling sa Panginoon. And doon mo mapapakita yung love na nagagaling kay Jesus. Kaya talagang all glory to God kasi ganoon na lang po yung kabutihan ng Panginoon po sa buhay ko at kung paano po talaga siya naihayag ng mabuti po sa aking buhay and kung paano po niya ako ginagamit sa bawat pagkakataon. Doon talagang marami pong chances na kabado po talaga ako kasi syempre po di ko ba naman po talaga alam kung paano po magsalita sa mga tao, pero talagang when you surrender everything to the Lord, seek yung word niya, let the Holy Spirit move and love like Jesus, siya na po yung bahala sa atin. And to end lang din po, last slide po, ayan, can we stand up po? Ayan, to end po ang ating tonight po. Ito po yung highlight sa akin ng Panginoon before po matapos po yung paggawa po ng aking message po ngayong gabi. Ngayon po, sabi po na sa may Luke 22, verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So ngayon po, sa mga oras po na ito, hinihiling ng Panginoon na maging prayer din po natin kung ano po yung naging prayer ni Jesus Christ nung mga oras po at mga panahon po na yan. Sige po, let's bow our head and pray the presence of the Lord. Heavenly Father, Jesus, Holy Spirit, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang presensya mo ang naranasan ng bawat isa. Ngayon po, Panginoon, Father, tulad, Panginoon, ng dalangin ni Jesucristo, not your will, but your will be done sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na idinidenay namin, Panginoon, yung flesh namin, yung sariling desire namin na hindi naman nakakalugod sa iyong presensya. Patuloy, Panginoon, na kayo po, Panginoon, yung mag-minister, Panginoon, sa bawat isa, na patuloy, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, ng aming maranasan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ng worship pa lang, Panginoon, ang banal na presensya mo ang sumama na sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa ay hindi po mo, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa salita mo, Panginoon, at sa paggamit mo sa akin para ibahagi yung salita na kailangan na marinig ng mga anak mo, Panginoon. And thank you, God, Panginoon, dahil patuloy, Panginoon, na kayo po ang i-glorify namin sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang po ang maitaas sa amin, Panginoon. Kaya thank you, God, Panginoon, sa mga oras na ito dahil hindi mo hinayaan na ma-miss ng bawat isa yung pagkakataon na ito para ma-encounter ka, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, na yung desire, Panginoon, na meron kami, Panginoon, to serve you, ay patuloy, Panginoon, na pagliyabin mo pa ito, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw na po yung bahala mag-minister, Panginoon, sa mga oras na ito sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil hindi lang yung blessings na nagagaling sa iyo, but pati yung favor na nagagaling sa iyo ang aming mararanasan sa aming pagsunod sa iyo, sa paglaan ng aming buhay at sa mga sakripisyong gagawin namin sa aming
pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy, O God, na yung pananampalataya na meron kami, yung pagsunod na meron kami ay mag-level up pa ito dahil patuloy namin nararanasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig at kadakilahan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat, O God, dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na itataas namin sa aming buhay, at salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos, Panginoon, na may pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin at higitan, Panginoon. Kaya maraming salamat, O God, sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy na aming nararanasan, Panginoon. Kaya patuloy, O God, na hindi kami mangangamba, O God, na darating ka na malapit na yung pagdating mo. Dahil assure kami, Panginoon, na sa pagdating mo, ay lahat kami ay kasama mo, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Kaya salamat, O God, patuloy, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang makita sa aming buhay, at patuloy, Panginoon, na itago mo kami sa iyong likuran. O God, ikaw lamang po ang maitaas sa aming mga buhay. Kaya lahat po ng papuri, pagsaba at pagluwalhati ay tinataas po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So can we just apply those words? Come on, let's empty ourselves, surrender to God, seek Him, and let the Holy Spirit move and lead us, and let the love of Jesus Christ just fill us. Amen. Wow. What a powerful revelation for us to really be strong and be rooted in Christ. Sige pa tayo pa yung magpakalalim pa sa presence of God. Allow Him to fill us. Empty ourselves, surrender to Him, just like that prayer of Jesus Christ Himself. Lord, let not my will, but your will be done. Amen, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we come before you. Lord Jesus, yes, Lord. Sing Jesus. Water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Oh, Jesus. You are holy and anointed one, Jesus. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet.
like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh Lord Jesus. Jesus, Oh, lover of my soul. oh, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Yes, God, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Jesus, you're the lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. And I will worship you until the very end. Jesus, oh lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. And I will worship you until the very end. I love you. I love you. And I need you. I need you, Lord. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Oh,
Yes, Jesus. Yes, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Amen. Yes, Jesus. Tingnan po kami, just pray for one another. Just let's make sure that everyone is rooted in Christ. Sige, let's serve one another. Let's pray for one another, get a partner, and just pray that bawat sa po sa atin ay tunay ng maging matibay. As we all know, this will be trying times. Siyang mga malalalim sa Panginoon, siya lang talagang rooted deeply in Christ. Siya ay manatiling nakatayo, dumating man ng bagyo, dumating man ng pagsubok, ang hangin, ang mga even wind of doctrines and philosophies, pero siyang nasa Panginoon na nakatanim ay hindi mahuhugot, magiging matibay no matter what the enemies may throw at us. We can sense that the enemy is trying to pull everyone down, to get us out from the community of believers. Maraming nalalamig, maraming nanghihina. So let us do our strong enough to stand and withstand the attacks of the enemy, especially in these times. Na siya manatiling matatag hanggang wakas. At siyang patuloy na maliligtas. Oh Jesus. Yes, oh God. Let us be strong, oh God. Even yung mga nanonood sa FB Live, may they be strong enough, Lord, na tumalim sa pagkakilala sa iyo, sa pagkaugat sa iyong salita, Panginoon, sa iyong presensya, Lord, that no one can be deceived by the enemy. Walang sino man ang tunay na masasway ng mga maling doktrina na ngayon ay mga kumakalat even sa social media, at yung mga pagsubok na dumadating, katulad niya ng mga pagtaas sa mga bilig, gasolina at lahat pa ng mga bagay, Lord. Hindi kami matitilag, O God. We like be a strong house built on the rock, rooted in Christ. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, O Lord. Lord, pinapadalangin din namin iba namin mga kasamahan na dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa bandarayan ng kaaway, Lord. Lord, protect them, O God, from the attack of the enemy, O God. As you have prayed for your disciples na walang mawala sa kanila, Panginoon. Lord, may your disciples also hear this church, Lord, na hindi maagaw ng kaaway, ng maling paniniwala, ng maling mga pag-iisip, O God, even ng mga pagsubok ng buhay, ng mga the cares of this world, O God, na maaaring madaling katulad niya po ng seed na natanim sa mga dawagan, sa batuhan, dahil sa mga pagsubok at sa mga filosofiya ng mundo, ay madaling nawala kagad ang tanim na nasa kanila, Lord. Let us be that good seed, Lord, na natanim sa mabuting lupa, na namuha ng 30-fold, 60-fold, and even 100-fold, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, O God. Yes, O Jesus. Thank you, Lord. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensaheng pinarating mo sa amin, O God, that you have spoken even to a young person, Lord, na ginamit mo sa pamamagitan ni Brother Sunny. Salamat po na nagpakahiyag ka sa kanya at patuloy mong inagamit ang kanyang buhay at ibig ng mga kasamahan nila, Panginoon. So Lord, we just pray for each and everyone na nandito, na patuloy na lumalim sa iyo, God, na talaga kami ay maging dahilan din para marami rin po ang lumalim din sa iyo, Panginoon. Magpagamit kami to reach out others, to inspire others, O God, to serve you and follow you no matter what, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin sa iyo ibibigay ang lahat ng kapunang kalulatian sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen, Amen. Amen. Praise God. Thank you, Brother Sunny, for that word. At tuwagan natin ating prophetic ministry na nandito. Okay, picture. Let's have our picture para mga prophetic team.
O yan, may tao ba yun sa taas?